Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Sinimulan ni Tanjiro Kamado ang kanyang paglalakbay bilang isang mabait na batang lalaki na nakatira kasama ang kanyang pamilya sa mga bundok. Lumikas siya at iniwan pansamantala ang kanyang pamilya sa kabundukan upang magtinda ng mga uling sa kanayunan upang makatulong sa kanyang pamilya. Papauwi na siya sa kanilang bahay at habang malapit na siya sa kanilang bahay, nakakaamoy siya ng dugo sa hindi kalayuan. Tumatakbo siya para malaman kung saan galing ang amoy ng dugo. Nakarating na siya sa kanilang bahay at hinihingal at sa hindi inaasahang pangyayari. Nakita niya ang kanyang mga kapatid na nakahandusay at duguan. Nakita din niya sa loob ang iba pa niyang mga kapatid na nakahandusay sa loob na puno ng mga dugo. Kinarga niya si Nezuko sa kanyang likod dahil naramdaman niya na mainit pa ang kanyang katawan. Binilisan niya ang pagtakbo sa loob ng kabundukan para dalhin si Nezuko sa isang doktor at ipagamot siya. Naguguluhan si Tanjiro kung hayop ba ang may dahilan sa pag-atake sa kanyang pamilya. Sa katagalan ng kanyang pagtakbo, nahihirapan na siyang huminga. Bumabagal na ang kanyang paglakad sa mga makakapal na nyebe sa lugar. Napakalayo pa nila sa bayan, hindi niya papayag ang mamatay si Nezuko. Habang karga niya si Nezuko, biglang naging demonyo ang kanyang kapatid at nahulog silang dalawa sa bangin dahil nagpupumigla si Nezuko sa kanyang likuran. Nilapitan niya si Nezuko at pilit siyang kakainin ito. Naguguluhan si Tanjiro kung si Nezuko ba ang may kagagawan sa pagpatay sa kanyang pamilya pero hindi pa din kumbinsido si Tanjiro na siya ang may kasalanan. Subalit may isa pang amoy sa lugar ang kanyang naamoy at marahil yun ang nagpatay sa kanyang buong pamilya. Habang pilit nakakainin ni Nezuko si Tanjiro, biglang may dumating na isang Demon Slayer at puputulan na sana niya si Nezuko ng ulo pero tinulak niya ito para hindi matamaan. Nagtanong ang Demon Slayer kung bakit pinuprotektahan niya ang demonyo at ang sagot ni Tanjiro ay kapatid niya ito at naghahanap siya ng isang doktor para gamutin siya. Ayaw magpapigil ng Demon Slayer at matagumpay niyang nakuha si Nezuko. Sabi niya na ang kanyang layunin ay patayin ang lahat ng mga demonyo na kanyang makakaharap at puputulan ng ulo. Pilit na pinapaliwanag ni Tanjiro sa Demon Slayer na walang nasaktan na tao ang kanyang kapatid at may iba siyang naamoy sa kanilang bahay at malamang yun ang nagpatay sa kanyang pamilya. Pilit na sinasabi ni Tanjiro na ibabalik niya sa pagiging tao ang kanyang kapatid pero ang sabi naman ng Demon Slayer ay imposibleng mangyari yun. Kapag naging demon na daw ang isang tao, wala na itong pag-asa na makakabalik pa ito sa pagiging tao. Iniyuko ni Tanjiro ang kanyang ulo at pilit na nagmamakaawa sa Demon Slayer na huwag patayin ang kanyang kapatid. Puputulan na sana ang ulo ni Nezuko pero tumama ang kanyang espada sa dibdib niya. Binato ni Tanjiro ang Demon Slayer at nasangga naman niya ito ng kanyang espada. Umikot si Tanjiro dala ang kanyang palakol para iligtas ang kanyang kapatid. Umatake si Tanjiro ng padiretso sa Demon Slayer pero tinamaan ito ng espada at hinimitay siya. Nagtataka ang Demon Slayer kung nasaan ang palakol na dala ni Tanjiro at yun na nga, nagawa pa palang itira ni Tanjiro ang palakol sa kanya at muntikan na siyang matamaan nito. Nagalit si Nezuko at nakawala sa mga kamay ng Demon Slayer. Akala ng Demon Slayer na kakainin niya ang kanyang kapatid na si Tanjiro pero nagkakamali pala siya. Pinuprotektahan lang pala ni Nezuko ang kanyang kapatid kahit na naging demon na siya. Pilit pa ding iniintindi ng Demon Slayer kung bakit hindi kinain ng isang demon ang tao kahit pa ito'y sobrang gutom na. Napagtanto niya na baka may espesyal sa pamilyang Kamado, at yun na nga, hindi niya pinatay si Nezuko. Nagising si Tanjiro at katabi niya ang kanyang kapatid na nag-anyong tao ulit. Sinabihan si Tanjiro na puntahan niya ang isang matanda na nagngangalang Sakanji na naninirahan sa ibaba ng bundok ng Sagiri. Ipapasabi daw niya na ipinadala siya ni Tomio Kagyo. Bumalik sina Tanjiro at Nezuko sa kanilang bahay para ilibing ang kanilang pamilya ng maayos. Sa paglalakbay ni Tanjiro at Nezuko para hanapin ang pinapahanap niya na isang matanda na naninirahan sa bundok, may nakita sila na isang temple.
Bigla siyang nakaamoy ng dugo dun sa loob ng temple at pinasok nila ang temple at nakita nila ang isang man-eating demon na kinakain ang mga tao. Biglang sinugod si Tanjiro ng demon at nagawa pa din niya itong mahiwas sa leeg pero may kakayahan silang makapag-regenerate at biglang gumaling ang sugat ng demonyo. Si Nezuko ay nakatayo lamang at naglalaway habang nakatingin sa mga bangkay na puno ng dugo. Nahuli si Tanjiro ng demonyo at mabuti na lang bumalik ang kamalayan ni Nezuko nang marinig niya ang boses ng kanyang kapatid at pinutulan niya ng ulo ang demonyo. Ang ulo ng demonyo ay buhay pa habang ang katawan nito ay nahulog sa bangin. Hindi alam ni Tanjiro kung paano niya papatayin ang buhay na ulo ng isang demonyo. Biglang dumating ang sinasabing matanda na pinapahanap ni Giyo sa kanya. Sabi ng matanda, hindi daw kayang patayin ang ulo ng isang demonyo gamit lamang ang isang palakol. Kumuha ng isang bato si Tanjiro para durugin ang ulo ng demonyo pero nagdadalawang isip pa din siyang gawin ito. Naramdaman ng matanda na masyadong maawin si Tanjiro pati demonyo ay kinakaawaan niya. Ang nasa isip ng matanda ay hindi kayang maging Demon Slayer ni Tanjiro dahil malambot ang kanyang puso. Nagpakita na ang araw at nasunog ang ulo ng demonyo at wala man lang nagawa si Tanjiro. At dahil gustong maging Demon Slayer ni Tanjiro, kabilang sa kanyang training, susubukan ng matanda kung nararapat ba na maging Demon Slayer si Tanjiro. Dinala si Tanjiro sa ilalim ng kabundukan at iniwan niya itong mag-isa. Susubukan daw si Tanjiro kung kaya ba niyang makabalik ng buhay sa bahay ng matanda bago sumikat ang araw. Laking tiwala naman ni Tanjiro sa kanyang sarili na makakabalik siya ng ligtas sa bahay ng matanda gamit ang kanyang malakas na pang-amoy. Sinimulan na niya ang pagtakbo sa loob ng kagubatan at sa hindi niya inaasahan, may mga patibong pala sa paligid. At hindi nagtagal, nagawang makaligtas ni Tanjiro sa kagubatan at nakabalik siya ng buhay sa bahay ng matanda. Natapos na ang pagsasanay ni Tanjiro sa tulong ni Sakonji na naging master din ni Giyo. Nagpaalam na siya pansamantala kay Nezuko sa pangangalaga ng kanyang master. Nagpaalam na si Tanjiro sa kanyang master at naglakbay papunta sa lugar na kung saan gaganapin ang Demon Slayer's final selection. Sinimula na ang final selection at nasa loob na ng kagubatan si Tanjiro at nakaharap niya ang dalawang demonyo na pinag-aagawan siya. Umatake na ang dalawang demonyo, nag-uunahan kung sino ang unang makakain kay Tanjiro pero ginamit ni Tanjiro ang Total Concentration 4th Form Striking Tide at naputulan niya ng ulo ang mga demonyo nang walang kahirap-hirap. Sunod naman ay may nakita siyang kakaibang demonyo at nasaksihan niya mismo ang pagkain nito ng tao. Umatake na si Tanjiro para iligtas ang isang tao na nakuha ng demonyo. Ginamit niya ang water-breathing second form para putulin ang kamay nito. Sinabi ng demonyo na madami na siyang kinain ng mga apprentice ng kanyang master sa loob ng kagubatan at isa na doon ang kanyang nakilala. Sa sobrang galit ni Tanjiro, sinugod niya ang demonyo nang hindi nag-iisip dahil sa galit at tinamaan siya nito at panandalian na nawala ng malay. Aatake na sana ang demonyo pero bigla siyang nagising at naiwasan niya ito. Walang tigil ang pag-atake ng demonyo at lahat ng mga atake nito ay naiiwasan lamang ni Tanjiro. Nagkaroon ng pagkakataon na makalapit si Tanjiro sa ulo ng demonyo at matagumpay na naputulan niya ito ng ulo gamit ang first form water breathing niya na tinatawag na Surface Water Slash. At dito nagtapos ang final selection ng Demon Slayer. 4 lang ang nagawang makabalik ng ligtas sa loob ng kagubatan na puno ng mga malalakas na demonyo. Pinapili sila ng mga Ores na kung saan ito ang gagamitin para gawin ang kanilang mga espada at gamitin din ito para patayin ang mga demonyo. Ginamit ni Tanjiro ang kanyang malakas na pang-amoy para makapili ng ore. At ito ang paglalakbay na tinahak ni Tanjiro para maging full-fledged Demon Slayer siya at para mailigtas din niya si Nezuko at maibalik niya ito sa pagiging tao. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga videos. Hanggang sa muli.